It was the end of the last swimming competitions in the pool on Sunday, including the relays won by China. Earlier, France 24's Clovis Gazali sat down with Adam Peaty, the British breaststroke legend, who's yet to confirm that he's retiring after these games. Peaty, who won silver in the breaststroke last week, disappointed with his team's fourth place and not mincing words when it comes to suspicions of Chinese doping. Chinese Olympic swimmers are in the hot seat right now because of accusations of doping. Si Zhang Yufei, na nakakuha ng makabuluhang atensyon at paghanga para sa kanyang stellar performances sa Paris, ay pinarangalan bilang isang pambansang bayani sa China. Nasungkit niya ang maraming medalya, kabilang ang 2 ginto, at ang kanyang tagumpay ay ipinagdiwang bilang patunay sa kanyang pagsusumikap, dedikasyon, at natatanging talento. Si Zhang Yufei, na naipanalo ang gintong medalya dahil sa angking galing nito sa paglalangoy, na kung saan ay nagpakita siya ng bilis na 43.38 seconds na paglangoy sa entablado, na siyang naging dahilan sa kanyang pagkapanalo. Gayunpaman, ang pagkapanalo niya sa Olympics ay nagmumungkahi na ang kanyang mga tagumpay ay maaaring hindi lamang dahil sa kanyang likas na kakayahan at mahigpit na pagsasanay, kundi dahil ito sa ipinagbabawal na doping. Ang doping ay tumutukoy sa paggamit ng mga ipinagbabawal na sangkap o pamamaraan ng mga atleta upang mapahusay ang kanilang pagganap sa entablado. Ang mga sangkap at pamamaraang ito ay ipinagbabawal dahil maaari silang magbigay ng hindi patas na kalamangan, magdulot ng malaking panganib sa kalusugan, at pahinain ang integridad ng patas na kompetisyon. Ang doping ay maaaring may kasamang iba't ibang substance, kabilang ang mga anabolic steroid, hormone, stimulant, at diuretics, pati na rin ang mga pamamaraan tulad ng pagsasali ng dugo o gene doping. Ang kontrobersya ay mabilis na sumiklab nang ang isang whistleblower mula sa loob ng Chinese sports community ay nagpahayag ng mga paratang na si Zhang ay gumagamit ng ipinagbabawal na substance upang mapahusay ang kanyang pagganap. Ang paghahayag na ito ay nag-udyok ng agarang tugon mula sa World Anti-Doping Agency o WADA, na mula noon ay naglunsad ng masusing pagsisiyasat sa mga performer ng Olympics bago sumalang sa naturang paligsahan. Ang mga paunang ulat ay nagpapahiwatig na may mga irregularidad sa biological passport ni Zhang na sumusubaybay sa mga sample ng dugo at ihi ng isang atleta sa paglipas ng panahon upang makita ang potensyal na doping. Ang mga akusasyon na ito ay nagdulot ng malawakang debate at galit, kung saan marami sa mundo ng Olympics ang nagpahayag ng kanilang pagkabigo at nananawagan ng mahigpit na mga hakbang upang itaguyod ang pagiging patas sa kompetisyon. Ang mga iskandalo sa doping ay hindi bago sa Olympics, ngunit ang bawat insidente ay nagsisilbing isang malinaw na paalala sa mga patuloy na hamon at pagpapanatili ng isang antas ng paglalaro. Ang mga paratang laban kay Zhang Yufei ay naging trending sa mga talakayan tungkol sa mga panggigipit na kinakaharap ng mga piling atleta. Bilang tugon sa mga paratang, mariing itinanggi ni Zhang Yufei ang anumang maling gawain. Sa pamamagitan ng kanyang legal team, naglabas siya ng pahayag na nagsasaad ng kanyang kawalang kasalanan at nagpapahayag ng kanyang pagpayag na ganap na makipagtulungan sa investigasyon. Ang mga taga-suporta ni Zhang ay nangangatwiran na siya ay patuloy na nagnegatibo para sa mga ipinagbabawal na sangkap ng doping sa kanyang buong karera, at ang kasalukuyang mga akusasyon ay walang batayan at motibasyon ng malisyosong layunin. Itinuro ng mga taga-suporta ni Zhang Yufei ang kanyang mahigpit na schedule ng pagsasanay at ang kanyang pangako sa sport bilang katibayan ng kanyang pagiging lehitimo bilang isang world-class na atleta. Subalit isang Amerikanong manlalangoy sa Olympics ang nagpahayag ng damdamin ng pagiging pandaraya ni Zhang Yufei sa karera, kung saan mahusay na gumanap si Zhang sa paglangoy. Dahil katakataka di umano ang kanyang ipinakitang bilis sa paglangoy sa naturang Olympics, at tanging mga gumagamit lang ng ipinagbabawal na gamot ang nakakagawa ng ganitong klaseng paglalangoy. Ang damdaming ito ay sumasalamin sa mas malawak na pag-aalinlangan sa ilang mga atleta tungkol sa integridad ng kompetisyon kapag may kinalaman ang mga paratang sa doping. Isang British gold medalist din ang humingi ng masusing investigasyon
sa mga alegasyon ng doping na ginagamit ng mga Chinese swimming team. Itinatampok ng panawagang ito para sa agarang pagsisiyasat sa mga swimmer na sangkot sa naturang substance, partikular na nakadirekta sa mga atletang Chino, kabilang si Zhang Yufei. Isa rin sa nadismaya si Greg Meehan, ang coach ng US Women's Swimming Team, na nagpahayag siya ng mga alalahanin tungkol sa mga implikasyon sa hindi pagsiwalat ng mga positibong pagsusuri, na nagsasaad na ang mga ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng pagdududa sa isipan ng mga malilinas na mga atleta. Ayon pa sa kanya, "Ako ay matagal na sa larangan ng paglalangoy, subalit ngayon lang ako nakakita ng ganyan kabilis na swimmer, na kasing bilis na ng pating kung lumangoy." Sa kabila ng mga pahayag na ito, patuloy na susuriin at sisiyasatin ng WADA ang lahat ng magagamit na ebidensya ng maingat. Kabilang dito ang muling pagsusuri ng mga sample mula sa Tokyo Olympics at pagsusuri sa mga record ng medikal at pagsasanay ni Zhang. Ang proseso ay inaasahang maging kompleto at transparent na naglalayong tiyakin ang katotohanan sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at para matanggal ang mga atletang Chinese na gumagamit ng doping sa mundo ng Olympics. Higit pa rito, ang insidenteng ito ay nag-udyok ng isang mas malawak na pag-uusap tungkol sa kultura ng mga piling tao sa sports, na kung saan ang paghahangad ng tagumpay ng mga Chinese ay ginagamitan na ng pandaraya. Sa ganitong kapaligiran, ang tukso na ginagamitan ng doping ay maaaring maging makabuluhan, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa komprehensibong mga sistema ng suporta at edukasyon upang itaguyod ang malinis na sportsmanship. Habang nagbubukas ang investigasyon, ang komunidad ng Olympics ay nanunood ng may halong hininga na ang resulta ay hindi lamang tutukuyin ang kapalaran ni Zhang Yufei, ngunit magpapadala rin ng isang malakas na mensahe tungkol sa pangako ng mga internasyonal na organisasyon sa Olympics na labanan ang doping. Kung si Zhang ay pinawalang sala o napatunayang nagkasala, binibigyang diin ng insidenteng ito ang patuloy na labanan laban sa doping at ang kahalagahan ng pagbabantay, integridad, at transparency sa pagpapanatili ng diwa ng patas na kompetisyon. Bilang conclusion, ang mga paratang laban kay Zhang Yufei ay isang matinding paalala sa mga patuloy na hamon sa mundo ng sports. Binibigyang diin ito ang pangangailangan para sa matatag na mga hakbang laban sa doping at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga pamantayang etikal. Habang umuusad ang pagsisiyasat, dapat manatili ang fokus sa pagtiyak ng hustisya at pagtataguyod ng mga halagang tumutukoy sa kakayahan ng isang atleta sa mapagkumpetensyang kompetisyong ito. Anuman ang kalalabasan ng pagsisiyasat ng WADA kay Zhang Yufei, ang episode na ito ay nagsisilbing isang mahalagang sandali para sa pagmuni-muni at pagkilos sa paglaban sa doping, na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa sama-samang pagsisikap na pangalagaan ang integridad ng sport sa lahat ng antas. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.